So dito, deflection at free end. So saan may free end natin? Nasa point E. Okay? So gagamitan ulit natin ng 3-moment equation para maghanap ng deflection. So may specific naman na pinapahanap which is sa point E. Okay? O kaya sa free end. So bago tayo mag-perform ng 3-moment equation, kailangan natin pumili ng 3 points na involved sa free end. Okay? Kailangan natin ng 3 points. So, eto, meron ako isa dito which is itong point E. Okay? Kailangan natin siya involved sa 3-moment equation natin. So, sino po yung dalawa? Siyempre, etong kasunod niya. Etong dalawa na to. Okay? O, sa point C, point D, at point E. So, meron ka ng tatlong points na i-consider which is yung C, D, E. So, let's expect na agad na magkakaroon tayo ng H dito. Okay? Kasi wala tayong support dito sa point E. Magkakaroon na po tayo ng H dito. So, drawing ko lang si CDE. So, yan po. So, since this is a prismatic beam, tinimes both side ko na sa EI. So, itong natitirang coefficient dito sa denominator, dito lang nanggaling yun, di ba? Yung mga 2 EI, tsaka 0.75 EI. So, dun sila nanggaling. Bale, parang iniwan sila ng EI. Kasi minultiply ko sa EI. So, ngayon, di ba nahanap naman na natin yung mga moment na yan. Tama. So, gawin mo na lang, i-substitute mo na lang yung mga moments dyan. So, meron kang negative 23.679 and then, ano yung length 1 natin? Ito yung L1 na pala natin, no? And then, this is our length 2. So, ito, okay. So, i-substitute na natin to mga values since nahanap na natin mga moment, di ba? So, simply substitute nyo lang. So, meron kang negative 23.679. Ano yung length 1 natin? Ano yan? 4 meters, di ba? 4. All over sa 2 plus 2 times sa MD. Ano yung MD natin? That is negative 50. Then, multiply mo ngayon sa L1. Ano yung L1 natin? 4 over 2 plus yung L2 na 2 all over sa 0.75. Quantity plus yung ME. Okay? Tanungin kayo, meron ba tayong internal moment sa ME? So, sa point E, meron ba tayong moment? So, punta kayo dito sa point E. So, di ba mapapansin nyo wala tayong support dito at walang gustong pumigil? So, therefore, hindi tayo magkakaroon ng internal moment kapag wala nagpipigil sa free end. Okay? So, wala tayong mabubong internal moment dyan. So, bale, magiging 0 na po ito. Okay, 0. Then, plus, ito, hanapin na naman tayo. 6 ACD barred XC all over sa length 1. So, saan ba natin matatagpuan itong C to D? Ito, di ba? Ayan. So, ito, ngayon, ang barred X daw natin ay patungo sa point C. Okay? So, kinopya ko lang to kasi nagamit natin to, di ba kanina? So, ngayon, ang may iba lang dito is yung distance C. Okay? So, unahin muna natin yung vertical strip nung pink. Yung color pink. Yung triangle na yan. So, from 0 to 2, di ba, ang distance nung yung length nung triangular load na to is 2 meters, di ba? So, 2, and then 10x, and then multiply sa mula dito sa vertical strip, papunta sa point C, ano yung distance niya? X. Tama. All over sa total length na 4. And then, 4 square minus x square dx. And then, plus mo ulit doon sa another triangle. Which is ito, i-consider natin. Yung may color blue na vertical strip. So, 0 to 2 pa rin kasi 2 yung length neto. Okay? So, ano yung magiging intensity double niya? 10x na, diba? Kasi nag-ratio in proportion ako. And then, ano yung magiging distance niya mula sa vertical strip papunta sa ating point C? That is 4 minus x. Okay? 4 minus x all over sa total length na 4 and then 4 square minus 4 minus x square. Okay? So, dx, so magkano to? So, nakalabasan ay 200. Okay? So, kung titingnan yung equation na to, tingnan ito yung kamukha niya. Balikan natin. Kung mapapansin nyo, di ba? May over 2 siya. Ito. So, itong nakuha natin na to,
So, bilugan ko lang. Ayan. So, this is 200, di ba? 200. Pero may over 2 ka pa. So, maglagay ka ng over 2 dito. Bale, 200 over 2 is just 100. So, pag naglagay ako ng 2 dito, madi-divide ito sa 2. So, that is just 100 na lang yan. Okay? So, symmetrical naman yan. So, mapapansin nyo, di ba ganyan din sagot natin kanina? Okay, symmetrical kasi. So, yan. Salpak natin dito. So, this is 100 plus itong ADE x bar T. Kapag drawing ko yan, so ipapatunay ko magiging 0 din yan. Bakit? Kasi ang moment arm daw natin ay patungo sa point E. So, sige, pakita ko pa rin. So, yan. So, since may point load tayo, gamitan natin ang formula na to, na P, E, di ba, dapat barred ito kasi ito yung dapat magiging moment arm natin. Okay? All over sa total length times L squared minus E squared. Okay? Ano yung force P natin? 25. Ngayon, ano yung distance niya? Itong 25 papunta sa point E. 0, diba? Kasi nandun siya mismo. 0 over 2 square minus 0 square. So, ilan to? 0 lang din, diba? So, therefore, 0 na po ito. Okay? So, dito, 0 na nga yan. And then, equals natin sa 6 EI. So, meron tayong given EI, diba? Which is 607.5 kilonewton meter squared. So, saktong-sakto. May naka-kilonewton meter squared na siya. So, yun na nilagay mo. 607.5. Kasi, hindi na tayo magko-convert pa. Dapat lahat ng answer natin ay naka-in terms of meter. Okay? So, ito, yung height 1 and L1. So, balikan natin itong kinoconsider natin na CDE. So, tingin na kayo sa CDE, no? So, screenshot ko lang. So, ano pwedeng possible case ang mangyayari? Di ba ang magiging neto, deflection, is basag na ganyan. Ayan. Okay? So, since ang reference natin ay sa point D, di ba gitna yan? So, gawa ka ng horizontal dito. So, ito, i-consider ko to as H1 and then consider ko to as H3. Okay? So, sa point D, papunta dito sa point C, kung mapapansin mo, wala silang distance. So, therefore, 0 ang H1 natin. Pero naman, kapag patungo naman ngayon, mula sa gitna, papunta sa point E, may distance yan. Ito yung H3 natin. So, pero di natin alam kung ilan yun. So, magkakavalue yung H3 natin. Pero yung H1 na natin, iset na rin natin yan as 0. Okay? And then plus H3 all over sa length 2. Ano yung length 2 natin? 2 meters. Ayan. So, pwede mo na siya i-shift solve. Okay? Try natin. So, yung H3 natin is equals to deflection at point E is equals to negative 0.2272 meters. Okay? So, since nag-negative siya, so tama, magne-negative talaga to. So, di ba ang reference natin, which is point E, di ba? Kung mapapansin mo, mas malalim narating nung point E natin kumpara doon sa point D. Tulad kanina, di ba, sa settlement, kaya magpa-positive lang siya kapag yung gitna natin ay mas malalim kumpara doon sa dalawa. So, ngayon, kasi, etong point E natin, no, ay mas malalim na siya kumpara dito sa point D. Kaya negative talagang lalabas. So, therefore, since negative yan, downward po ilalagay natin. So, kung gusto mo millimeter magiging sagot mo, i-times mo lang sa 1,000. Or, 227.174 millimeter downward. Okay? So, ito na po yung sagot natin. Okay? So, linawan ko lang kayo, no? Kailan lang tayo magpa-positive dito na distance? Let's say, for example, may settlement tayo dito. Ito yung beam. Tama. So, nandito yung roller. Nandito yung roller. Sige, roller ko lahat. And then, dito yung roller. So, kung mapapansin mo sa height difference, di ba ito yung reference point natin? Ayan. Ito yung height difference 1. And then, this is our height difference 2. Let's say, ayan. Magpa-positive lang to
Okay, magpa-positive lang yan kapag mas malalim yung reference point natin. Kaya magpa-positive itong dalawa. Paano naman pag ano siya? Merong isa dito mas malalim sa reference point natin. So yan, ang reference point pa rin natin ay nasa gitna. So drawing natin yung difference nilang dalawa. So H1. So kung makikita mo, mas malalim itong gitna natin, yung reference point, kumpara dito. So therefore, positive ang ating H1. Pero dito, kapag drawing mo yung difference nitong dalawa, ayan, mas malalim to. Itong pangatlo na to, kumpara dito sa reference point natin. Therefore, ang H3 natin ay negative kasi mas malalim ito kumpara dito sa ating reference point. So, yun lang naman, no? I hope may natutunan kayo or may na-gets. So, pasensya na kung nauutal-utal ako or mali-mali term ko. Tao lang. So, okay. Yun lang. Maraming salamat po sa panonood.